Good day po sa lahat. Ako po si Mrs. Flor de Lisa Ibayan at ang aking alaga na si Noctis. 8 years na siya sa amin. Senior na siya eh. Para sa iba, simpleng dog. Pero sa amin, siyempre hindi na. Sila na yung baby namin kasi dalagat binata na yung mga anak ko. Wala kaming baby sa bahay, silang dalawa lang. Akala ko, simpleng hindi siya makapupo. Bali magdamag po yun. Tapos kinabukasan kasi pag pinapasyal ko sila sa park, nagpupupo siya. Dinala ko doon. Agad-agad naman siya nagpupo. Tapos nung katapos siya magpupo, ganun pa rin naman yung ginagawa niya na nanginginig siya. Kaya sabi ko baka hindi siya makaihi. Tapos yun na nga. Sabi nga, mayroon na daw siyang, ito yung ano nila yata, yung diagnose nila. Kailangan daw talaga, operahan na siya. Yung araw din na yun. Siyempre po, yung una, yung budget. Kasama na lahat doon, hindi ko talaga madesisyonan. Tapos, niiyak na ako. Feeling ko nga, ma-high blood na ako. Tapos tumawag yung anak ko na, sige ko, anong sasabihin nila, yun yung gagawin natin. Tapos, nag-request yung anak ko na kung pwedeng makausap niya si Doc. Kasi syempre, mas maano na sila makausap. Kasi ako ninenervyos na ako. Nakausap naman nila si Doc. Tapos yun na nga, yung gabi na yun siguro, 7 ata eh, 7 p.m. Inopera na siya. Tapos andyan lang ako hanggang natapos syempre tulog. Halos hindi ako natulog. Kinabukasan, bumalik agad ako kahit na hindi pa oras ng dalaw kasi gusto ko lang na makasagap ng magandang balita. Although, naman, mini-message nila ako. Tapos, ang nakakatuwa, pagpasok ko dyan sa recovery room, ka-smile agad siya. Naiyak ako lang kasi syempre, di ba? Nakangiti na siya, ibig sabihin, nandun na yung chance na mabubuhay na siya. Hindi kasi ganun padali eh. Hanggang ngayon, pag naaalala ko, naiiyak ako. Kasi sa mga nagmamahal ng ask, mararamdaman nila yun. Pag nanonood nga ako sa FB, tapos may nakikita ako ng mga ligaw, yung mga gano'n, papabayaan sa kalsada, naawa ako. Pero nagpapasalamat talaga kami sa Jordan. Kasi nakita ko yung ultimong ang maliit na na tawag dito na crew member, yung mga tao nyo. Sobrang alaga sila sa paglilinis, yung pag-alaga sa kanya, yung mga nurses, yung mga technicians, mga red tech, kung sino man yung mga nandun sa loob. Nakikita ko talaga na pag bumupunta ako na talagang aliw na aliw sila sa kanya kasi nakangiti siya at kaya sabi ko ay mabubuhay siya kasi binigay ni Lord yung pinakamagandang serbisyo para sa kanya. Tapos ang touching doon, nag-celebrate siya ng 7th birthday, di ba, kinabukasan. Nakita ko sa Facebook, kinakantahan niya na siya. Tuwan ba talaga ako? Kasi hindi naman namin pwedeng gawin dahil siyempre hindi naman namin to place at saka una nakakumpay siya. Pero ginawa niya, kaya thankful kami doon. Na-celebrate yung 7th birthday niya. Kaya laking pasasalamat namin sa inyo. Kaya pag mayroong sabi nila, may ganito. Sumasali kami kasi natutuwa ako. At saka tuwan-tuwa ako na pag pumunta kami, ay, nandiyan na si Noctis. So, ibig sabihin, talagang nag-mark ka din sa inyo yung kanyang, yung kanyang struggle dito. Pero ang laki talaga ng nagawa niyo sa kanya. Kasi nakita ko kung paano niyo siya alagaan dati. At saka yung sa mga magbabalak din na mag-alaga, kailangan po 100% na ready kayo kasi ang hirap. Masaya pag wala silang sakit, pero pag may sakit sila, masakit na sa bulsa, masakit pa sa pakiramdam. Kasi hindi nila alam sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Hula-hulaan mo, bakit siya hindi kumain. Hanggang ngayon, pag hindi lang sila kumain, nanginginig na ako. Ang hirap talaga kasi yun yung unang sign na may something. Once na hindi sila kumain, ako po, ayan na naman.